May isang bagay na posibleng araw-araw mong nalulunok pero hindi mo alam. Hindi ito virus, hindi ito bakterya. Habang dumarami ang plastik sa kalikasan, unti-unti rin itong bumabalik sa ating pagkain. Ang tanong, shall we wait ba ng pagkakataon na yun bago tayo kikilos o huling-huli na ang lahat? Ang microplastic, ito yung mga maliliit na plastic na ang laki ay 5 milimetro o mas maliit pa, nalalanghap natin, nakakain natin o naiinom natin. Nakita na ito sa baga, nakita na ito sa ating puso, nakita na even sa semen ng lalaki at sa utak ng mga may demensya. So may pag-aaral sa Amerika na nagsasabi na yung utak ng mga patient na may demensya ay may mataas na concentration ng microplastic kumpara doon sa walang demensya. So hindi ito nagsasabi na ang plastic ang dahilan ng demensya, pero posible. Kasi nga, bakit mataas yung plastic sa may mga demensya? Kasi po bago nga siyang pollutant at ito po ay kaya nga ang United States ay naglaan ng bilyon-bilyong pondo para pag-aralan kung talagang konektado ba itong mataas na microplastic sa utak at demensya at iba pang mga karamdaman sa ating katawan. Ano po yung nakikita nyo pwede nating gawin as participation din ng mga kababayan natin para hindi man totally mawala pero at least mabawasan yung ganitong problema? Una-una po ay nakikita ko dito kasi ang inyong lingkod ay tumira ng 8 taon sa Japan, 8 taon sa Amerika. Doon naman gumagamit naman sila ng plastic. Pero hindi mo makikita yung plastic sa palipaligid, hindi mo makikita ang plastic sa kanal. Kukunti lang yung plastic na makikita mo diyan sa sa ilog. Kasi nga maganda yung disposal nila, yung waste management. So unang-una is I think sa solid waste management natin, dapat ma-implement natin yung Republic Act 9003, yung Solid Waste Management Act. Kasi malaki yung role ng dito ng local government. Base sa batas na yan, itong talaga ng basura ay nasa role talaga ng local government. Ang problema nga po, wala yun. Medyo nag-fail tayo doon. In short, hindi masyadong na-implement. Oo, yun tayo, nandoon tayo na yung sa collection, mahina tayo doon. Tapos yung ating mga landfill natin, puno o hindi effective ang collection. Siyempre po malaki din ang role ng yung behavioral problem. Kasi marami tayong mga kababayan na tapon ng tapon nung walang pakundangang pagtatapon ng basura. Kasi kung sa Japan ka, hindi mo makikita na yung ordinary Japanese magtapon Talagang dadalhin niya yan, tapos ilalagay sa tamang lalagyan. So yun po, makikita mo sa atin, andyan pa nga lang may basurahan, tapon ng tapon. Mayroon kang party, mayroon kang halimbawa concert yan, pagdating mo parang basurahan, parang dump site Pag yung natapos. stadium. So makikita mo dyan na talagang malaki ang role ng yung human behavior, ng Filipino behavior sa ating problema. Kasi walang pakundangang pagtatapon. Kung ating mga kababayan po ay nagtatapon lang ng plastic sa tamang lalagyan, hindi mapupunta yung plastic doon sa So, hindi niya sa dapat kanal, hindi mapupunta doon sa dagat, hindi mapupunta doon sa dalampasigan. Kaya yan po yung tinatawag natin mga mismanaged plastic ang tawag dyan. At ang Pilipinas po ang number 1 sa mga mismanaged plastic sa marine environment. So, aside from pa po dyan, siyempre, malaki ang role ng mga manufacturer. Wala namang plastic kung hindi sila gagawa ng plastic, di ba? Kumikita ang mga kumpanya sa plastic Yun kasi yung pinakamadali. Madali siyang i-manufacture, malaki yung margin siguro, malaki ang profit, malaki ang kita. Kaya nga po, meron tayong concept ngayon ng EPR, Extended Producer Responsibility Law, na to make the manufacturer or the producer responsible doon sa produkto nila. Halimbawa, ikaw, itong kumpanya na to, gumawa ka ng ganitong, yung bottle ng soft drinks o bottle ng nitong bote. Ikaw ang bahala na matrace mo yan hanggang doon sa na dapat hindi siya ma-dispose ng maayos. So, ang tawag yan is malaki ang responsibilidad ng
ng ating mga kumpanya at Mm. nire-require po ng batas natin. Pero again po, medyo mabagal pa rin ang implementation. So sa DOST po, mayroong concept ngayon na circular economy. So circular economy, ibig sabihin, sa bawat, ang tawag dyan, life stage ng pag-manufacture mo ng plastic, paggamit mo ng plastic, pag-collect mo ng plastic, hindi ka nag-generate ng waste. So ang circular economy is a principle in which it minimizes the waste that goes to the environment and at the same time, it reduces yung paggamit natin ng material. So mga bagong concept po ngayon na maiiwasan natin. At syempre po, sa ating sariling natin, makaka-refuse tayo. Parang halimbawa, sa atin na lang, hindi na ako bibili nung nakabote na plastic. Magdadala ako ng, Sarili mong sarili kong tumbler na punta ako ng refilling, ano lang ako. Ma-imagine mo kung sa isang taon, hindi ako makakagamit ng 300 na PET bottle sa tubig. Malaking ko yan kasi makita natin daming PET bottle. So marami po tayong pwedeng magawa as an individual, as an organization, as a local government, national government, or international organization. So hindi po siya simpleng problema. Ito po ay very complicated problem na nangangailangan ng individual, concerted, international, and national efforts. Sa palagay niyo po, achievable naman yon? Kasi nasanay na po ang mga kababayan natin, nasanay na halos lahat ng ganitong sistema sa paggamit ng plastic. Sa tingin niyo po ba achievable naman yon na magawa pa rin na baguhin natin yung mindset natin pagdating sa paggamit ng plastic? So nakikita po namin ngayon, meron akong estudyante na psychology ang major kasi yan ang pinaka-komplikado sa lahat yung Mindset. yung human brain. Sa lahat ng, I think, bagay sa mundo, pwede mo makontrol except yung utak ng tao. Pwede mo makontrol si AI, di ba? Pwede mo makontrol ang computer. Pwede mo makontrol ang kotse. Pwede mo makontrol ang kalabaw. Talian mo, pero ang tao hindi eh. Pag tinalian mo yan, makukulong ka. Magagalit sa'yo. Magagalit sa'yo. So paano mo iano yung, yan ang ko rin, mystery. Paano ba natin maano yung human brain na, para sa mga Japanese, sabi ko, pati itong mga Hapon, hindi man lang magkalat. Tapos pag may kalat dyan, pupulutin nila. Kahit hindi sila Kahit nagtapon. hindi sila. Kasi mancha yun sa kanila eh. Ay sa atin naman pag nagpulot ka para kang baliw. Kasi nga magtatapon, ganun 'di ba? Kasi sa kanila po, maliliit pa yung mga bata, nandun natin yung formative years. Na talagang ganito ang dapat, ganito ang minomold na yung pagkatao ng bata, yung magandang asal, ano ang dapat gawin, dapat malinis, dapat sumunod, dapat ganito ang pagkuha ng basura. So malaki po ang role ng education para sa akin. Sa mga bata pa lang, I think sa isang generation, makaya eh. Siyempre hindi lang yon, isa yon yung natin yung ating ugali na talagang hindi basta-basta nagtatapon ng basura. Kasi kung hindi ka basta-basta magtatapon ng basura, wala nang lilinisin yung mga janitor, walang mapupuntang microplastic sa dagat. Ay doon naman napupunta yun eh. Kaya malaki po yung role ng education, lalo na po sa ating elementary or primary schools. At syempre sa mga universities, malaki rin ang role sa family. Lalo na sa Actually, family. Ang family kasi talaga yung perang core. Kasi pag alam natin na yung contact ng bata karamihan sa school eh. So pag madala niya yan, yung kanyang asal, nandoon din talaga. Magre-reflect yan sa community. So parte ito ng kasi sa Japan it's really a common it's a common habit, it's a tendency na pagkatapos ng party o ng concert, walang basura. Kaya marinig mo yung para yung national team ng Japan sa soccer ba yun? Sila ang mamulot ng basura doon sa ibang bansa. Ay pagkatapos ng ng contest. Ganun sila eh. Kasi parang sa kanila napaka-inconvenient na marumi ang paligid. Tayo naman parang comfortable tayo na kahit na marumi ating paligid. So parang kailangan ng change of mindset and change of behavior, overhaul, which is the most challenging, na para sa akin pwedeng mag-start sa elementary school o sa preschool. Masustain yun at ma-practice at ma-reflect sa ating society. Kasi yung gaya na sa climate change, may pag-uusap na yung mga bansa para mapigilan, mabawasan yan. Dito ba sa microplastic, meron na ba? Opo, yan po ang di ba yung climate change, sabi ko nga kanina, 1990s pa lang,
na warningan na tayo. So that is 30 years ago na umiinit ang mundo, darating ang panahon na if we keep on emitting carbon dioxide, magiging mainit ang mundo. Ganito ang mararamdaman natin na yung talagang mainit, mamamatay ang isda. Alam na natin yon na sa science na may solid na evidence na 30 years ago pa. Pero itong Paris natin, bago-bago lang, 2016, na dapat hindi tayo lumampas ng 1.5 degrees. So sa plastic po, may mga series na ng pag-uusap. Ito po ay sa pamamagitan ng United Nations. So, parang 5 taon na po atang pabalik-balik. Dahil nga po sabi ko, ang ibang-ibang bansa, hindi lang bansa, pati mga kumpanya, pati mga NGO, pati mga indigenous organization, to arrive at a globally binding agreement na ma-prevent yung pollution ng plastic sa ating environment. Unfortunately po, nagpi-fail palagi. Hanggang ngayon, wala talagang napagkasunduan na internationally legally binding agreement about plastic pollution. Kasi po, maraming mga kalaban dyan. Yung mga manufacturer ng plastic, yung mga oil companies, yung mga kumpanya. Kasi pag nawala ang plastic sa produkto nila, malaking kawalan yan sa kanilang business. Siyempre, mag-develop ka ng bagong product na bioplastic or biodegradable plastic. It takes time. So yun po. May maraming pag-uusap na po. Kasi yung latest parang sa Switzerland ba? Yung latest na. Tapos yung the other years sa South Korea, failure din yun. Yung sa Switzerland, failure din yun. Hindi ko lang alam ang next na pag-uusap. Kasi talagang international ko niya. Yun nga lang, on how you advance, on how you negotiate, wala pa po tayo doon. Pero I'm looking forward na in the next few years, meron na pong internationally legally binding agreement. Kasi po, parang kulang pa yung ating campaign, kulang pa yung ating datos na ma-convince itong iba-ibang bansa na microplastic is here. And that plastic pollution is almost equal to climate change. Yes. Tingnan nyo ngayon sa Europa, di ba? Parang 1,300 daw ang namatay sa Paris pa lang dahil sa init. Na hindi nangyayari yun. Kasi once na ma-feel mo na nandiyan talaga, bago ka talaga mag-voice out na kailangan natin ito. Kasi nararamdaman natin. Ngayon parang hindi pa natin na-feel na ang plastic dahil siya na ang dahilan ng pagkakasakit natin. Ang tanong, shall we wait ba ng pagkakataon na yun bago tayo kikilos o huling-huli na ang lahat? Kagaya ngayon sa ating climate change, sa ating global warming. Yung sa global warming, sa balat lang mararamdaman dahil mainit. Ito, pumapasok mismo sa loob Sa katawan, oo. Hindi lang kasi ito sa katawan kasi ang epekto nito, ang microplastic kasi nakaka-apekto rin sa sa mga buhay sa ilang, sa ating mga isda, rin sa mga seaweeds natin. Pag dumami talaga yan, makaka-apekto ng photosynthesis, makaka-apekto ng paglaki ng isda. So, tapos pag natabunan ng plastic yung ating mga seagrass, hindi na mamamahay yung mga isda doon, di ba? Tapos pag may mga plastic sa ating mga dalampasigan, pupunta pa ba ang mga turista? Pag may mga plastic sa ating bakawan, gusto mo pa bang magpumunta doon? Yun po, kumbaga naapektuhan ng domino effect, services, di ba? Pero kung pagkita mo, wow, ang ganda ng beach, gusto mong maligo. Maraming turista, may kita yung beach resort. May kita yung yung mga tindahan sa bayan na yan. Ito nga nag-uusap ko kanina, yung kaibahan nung sa isang lungsod sa Mindanao, pati sa Puerto Princesa. Sabi ko sa Puerto Princesa, pwede kang lumangoy sa Bakawan o dito kasi ang linis. Naliligo ang mga tao, dumadagsa ang mga turista kasi malinis. Pero doon naman sa isang syudad sa Mindanao, kahit na yung local na tao, ayaw maligo. Kasi ka ang dami-daming plastic, gusto mo bang maligo? Yun ang epekto nun, di ba? Unang-una, bawas ka na sa turista, ikaw mismo na nakatira dyan, kulang na rin yung exercise mo, kulang na rin yung parang pamparefresh mo ng utak mo dahil nga marumi na ang kapaligiran. So hindi lang po sa katawan natin, apektado ang environment. Tapos pati sa ating mga palayan, may mga plastic pala na pupunta rin sa mga palay natin. So ang dami po. Dami. Maraming ecosystem services na apektuhan. So kung di pa po parang
Parang hindi pa napapansin yung inyong kampanya. Nakaka-frustrate po ba? May frustrations ba nangyayari sa side ninyo? Opo, kasi naman sa university, yung trabaho namin is unang-una magturo, manaliksik. Magturo, syempre, i-educate namin yung mga estudyante namin, manaliksik kami, mag-generate kami ng mga datos, ipapublish namin yung mga datos namin, katuwang namin kayo sa pagpapalaganap ng mga datos na yon, pinapaabot namin sa ngayon ng gobyerno na nalalaman natin na ganito na pala yung kalagayan ng ating plastic pollution. So ang kwan po talagang may frustration, pero sabi ko nga ito ay aming trabaho na patuloy naming gagawin kasi ito ang aming sinumpahan bilang empleyado ng ating pamahalaan o ng ating universidad na manaliksik at ilabas kung anong tama, kung ano ang wasto, kung ano ang parang unravel the truth, ang katotohanan. Kasi may mga iba dyan na dapat wag daw i-report. Kasi daw dapat makakasira daw sa turismo. Makakasira daw sa reputasyon. May mga ganon. Frustrating yun na ipapatawag ka ng isang local government na bakit inlalabas mo ang datos na nagpapahiwatig na marumi yung ganitong lugar. Halimbawa po, sa Puerto Princesa, Palawan ako. Alam niyo naman, yung Underground River is a world-renowned attraction. So, meron kami pag-aaral sa Puerto Princesa, yung sa mga, yung mga macroplastic, yung malalaking plastic. Malalaki, Na tingnan namin na yung doon pala sa malapit sa Underground River, yung mga beaches doon, classified na rin na dirty to extremely dirty. So, pinatawag kami ng pangasiwaan ng Underground River. Bakit daw? Sabi ko, tingnan mo pa sa datos namin. So, isang malaking discussion yon. Pero later on, I was frustrated kasi nga inatake ako sa na personal na bakit daw ganun. Pero later on, na-convince naman namin na ito ay nagpapahiwatig na marumi, so we have to do something about it. Kasi pag marumi na, maapektuhan ng turista. Yes. Maapektuhan yung income. Makakasira yan sa sa ibang mga yamang dagat o sa kalusugan ng Underground River. So ngayon, marumi, anong gagawin natin? Linisin. O tapos i-relocate yung mga squatter doon. Mga ganun ba? So yun po yung mga frustration at the same time. Frustration siya, nagiging satisfaction din natin kasi nagagawa nila ng paraan. Nagbubukas ng kanilang mata upang gumawa ng tamang hakbang para solusyonan ng problema. So yun naman ang rewarding sa inyo. Yun naman ang rewarding kasi nga sa amin pa lang rewarding na yung mapatapos namin yung mga estudyante, mapag-graduate namin sila, mapaaral namin sila sa sandwich program sa abroad. Pero itong mapansin yung aming trabaho, mapansin ng media, mapansin ng ating local government, ay isang malaking karangalan na po yun sa amin. Kasi po outside na yun sa aming trabaho, pero at the same time, talagang nakakatulong siya para masolusyonan yung ating problema. Kasi nga po kung walang datos, we cannot manage something that we cannot measure. Yes. Kasi pag hindi mo siya masukat, hindi mo malaman na marumi siya, hindi mo malaman na nakakasira siya, hindi mo alam paano i-manage. Kasi sabi mo, everything is okay. Paano kita bibigyan ng sakit, yung antibiotic kung hindi ko nalaman na meron ka palang infection, 'di ba? Kasi ida-diagnose mo na kita. Paano kita bibigyan ng gamot sa cancer kung hindi ko nalaman na ay cancer pala yun? Parang kailangan natin munang alamin, i-analyze na i-diagnose natin. Yun ang mga pananalisik namin para malapatan natin ang problema. Na ngayon po, meron na kayong initial findings. Yes, actually findings hindi na siya initial. Talagang kami yung pinakamalaking grupo sa Pilipinas na nag-aaral ng microplastic. Tapos pangalawa naman itong grupo ni Dr. Onda sa UP Diliman Marine Science Institute. Meron tayong mga researcher din sa Visayas at Mindanao. Pero kami kasi yung talagang in the last 5 years kami may pinakamaraming publication at iba-ibang pananaliksik. Kaya medyo talagang malaki yung visibility ng aming mga work. Ang iba doon initial, pero after initial, papasadahan pa namin. Kaya marami talagang datos na talaga na mataas yung ating confidence na ito talaga ay nagre-reflect ng problema. Sa ngayon po, meron na kayong findings na. Hindi na siya initial. Ibig sabihin, may napatunayan na kayo. Pero ano po ang kailangan ninyong support para mas maipagpatuloy ninyo at ma-achieve ninyo yung goal ninyo
na maunawaan hindi lang ng mga kababayan natin kundi ng buong mundo na meron tayong problema pagdating sa microplastic? So una po siyempre ang research po ay nangangailangan ng funding. So additional funding po para sa pananaliksik. Para sabi ko nga kulang pa kasi kulang pa pananaliksik. Kumbaga kung sa sakit sa tao, parang hanggang x-ray ka pa lang kasi hindi mo ma-afford yung biopsy or MRI. So kailangan mo pa ng ganon. 'Di ba kasi yun pa lang, x-ray lang eh. Tapos wala, ang MRI mahal yun eh. Yung biopsy mahal. So parang additional funding pa doon para talagang makuha natin gaano kalawak. Pero sa datos pa lang po, alam na natin na ganun. Pero yung sa mga effect niya, yun ang kailangan natin na pag-aralan. At siyempre po, ako nagpapasalamat ako sa chancellor namin sa MSU Iligan Institute of Technology, si Attorney Alice Dito Calan. Very supportive po siya sa aming research and he's even funding our research locally. And ngayon po, we are glad na may suporta rin ng mga LGU. Lumalakas ang suporta. And ang kuwan ko lang po request dito, I think, yung sa mga industries. Sana naman sumuporta sila and then they have to think na yung profit nila nanggagaling sa environment. Pag masira ang kapaligiran, sira ang negosyo. So yun po ang aside from funding, I think we need more support from industry and stakeholders. At syempre po yung sa ugali talaga ng tao. I think we need more study din and effort para po ma-integrate itong environmental education sa ating mga primary school or sa ating mga kindergarten school, sa ating preschool para doon talaga magsisimula. Kasi pag ma-form mo yung generation na yon, we will be in good hands. So maraming sector na Lastly po, ano po yung gusto nyong mensahe sa mga kababayan natin and paano po nila may iwasan or ano ba yung pinaka-mensahe talaga ninyo sa pag-iwas sa microplastic? Okay, ang microplastic po ay isang emerging pollutant na bahagi ng ating buhay ngayon at posibleng magdulot ng malaking epekto sa ating kapaligiran at sa ating kalusugan. At ito po ay maa-address natin o ating maiiwasan kung bawasan po natin yung paggamit ng plastic. Umiwas po tayo dito sa paggamit ng plastic. Meron tayong 3R, 6R, reduce, recycle, reuse, refuse, rethink. And iwasan po natin yung pagtatapon ng basura ng walang pakundangan. At isipin po natin yung buhay ng ating mga lolo at lola kung paano sila namuhay. Simpleng buhay ng walang plastic, ng walang basura. At pahalagan po natin itong planetang binigay sa atin ng may kapal. Dahil wala pong ibang planeta na magbibigay sa atin ng ganitong kagandang resources. Kaya po, ang plastic po ay ating iwasan, ang kapaligiran po ay ating pahalagahan para sa kinabukasan natin at kinabukasan ng ating mga anak. Thank you po. Very well said po. Maraming salamat po.